pangangatwiran ay isang uri ng paghihikayat. Nahihikayat itong pumanig sa opinyon ng manunulat na nakabatay sa katotohanan. Binubuo ito ng mga matitibay na argumento o mga dahilan upang mapasang-ayon ang mga mambabasa. Sinusuportahan ng mga ebidensya ang mga argumento upang mapatibay ito at mas makumbinsi ang mga mambabasa. Ang mga ebidensya sa mga argumento ay maaaring kunin sa obserbasyon, mga pahayag mula sa awtoridad, pulis, abogado, dalubhasa, doktor, propesor at iba pa, statistics o kaya'y mga mapagkatiwalaang datos at pag-aaral. Ang pangangatwiran sa posisyong papel ay isa sa paraan ng pagpapahayag na layuning kumbinsihin o hikayatin ang mamabasa na pumanig sa opinyon ng manunulat. Hindi lamang ito opinyon kundi nakabase ito sa katotohanan, lohikal o matitibay na ebidensya. Layunin ng pangangatwiran na maipakita kung bakit tama ang isang panig at maimpluwensyahan ang mambabasa na isang ayunan ito gamit ang lohika, hindi emosyon. Ayon kay Jackson et al. 2015, sa kanilang aklat na pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik, ang pangangatwiran ay tinatawag na pag-ipagtalo o argumentasyon maaaring maignay sa sumusunod na paliwanag. So, sa pagbasa at pagsulat, ayon sa aklat ni Jackson 2015, ay sinasabi ni Jackson at ang kanyang mga kasamahan na ang pangangatwiran ay isa ring anyo sa pag-ipagtalo o argumentasyon at maririnig ito sa sumusunod na paliwanag. So, at ito ay isang sining na paglalahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang patunay na tinatanggap na ng karami. So ito ay isang sining na naglalahad ng mga dahilan. Of course, kung wala kang sapat na dahilan at ebidensya ay, of course, di ka panigan sa mga tao. So, kung sapat na ebidensya at dahilan, of course, mas makatotohanan ang iyong argumentasyon. So, ito ay isang uri ng naglalahad na nagtatakwil sa kamalian upang mapayag ang katotohanan. So, ito ay naglalahad na itakwil ang mga maling akala o itama ang mga mali upang ipahayag ng maayos at makatotohanan. So, ito ay isang paraang ginagamit upang mabigyan katarungan ang mga opinyon at mapahayag ang mga opinyon ito sa iba. So, ang goal ani kay mabigyan katarungan ng mga opinyon. At ito ay mapahayag ang iyong opinyon sa iba na may respeto at lohikal. Una, alamin at unawain ang paksa. Dapat ay malinaw sa iyo ang isyong tinlakay. Hindi ka maaaring magpaliwanag o mga tuwiran kung hindi mo alam ang pinag-uusapan. Pangalawa, dapat maliwanag at tiyak ang ipinaglaban. Iwasan ang malabo o paulit-ulit na punto. Maging diretso sa iyong panig at linawin kung ano ang gusto mong patunayan. Pangatlo, sapat na katuwiran at ebidensya nga kailangan. Hindi sapat ang simpleng opinyon. Kailangan na patunay para maging kapani-paniwala. Halimbawa, resulta ng pag-aaral, pahayag ng eksperto, aktual na datos. Pang-apat, dapat may kaugnayan sa paksa ang lahat ng patunay. Huwag ilayo ang usapan. Siguraduhin konektado sa iyong argumento ang mga ebidensya. Panglima, magpakita ng katarungan, bukas na kaisipan at malalim na pag-unawa. Igalang ang posibleng pagtutol o salungat na opinyon. Magpaliwanag ng hindi nanlalait o naninira ng iba. Panghuli, tiyakin na mapagkatiwalaan ang mga impormasyong ilalahad. Gumamit ng lehitimong sanggunian tulad ng mga libro, journal at eksperto. Iwasan ang fake news o haka-haka. Ang posisyong papel, kagaya ng isang debate, ay naglalayong maipakita ang katotohanan at katibayan ng isang tiyak na isyong kadalasan ay napapanahon at nagdudulot ng magkakaibang pananaw sa marami. Depende sa perception ng mga tao. Ang layunin ng posisyong papel ay mahikayat ang madla na ang pinaniniwalaan
ay katanggap-tanggap at may katotohanan, mahalagang maipakita at mapagtibay ang argumentong pinaglalaban gamit ang mga ebidensyang magpapatotoo sa posisyong pinaniniwalaan o pinanindigan. Ang posisyong papel ay isang uri ng akademikong sulatin na nagpapakita ng malinaw na paninindigan sa isang tiyak na isyu. Sinusuportahan ito ng mga ebidensya at naglalayong hikayatin ang madla sa bisa nito. Ayon naman kay Grace Fleming, sumulat ng artikulong How to Write an Argumentative Essay. Ang posisyong papel ay ang pagsalig o pagsuporta sa katotohanang isang controversial na isyu sa pamamagitan ng pagbuo ng isang kaso o usapin para sa inyong pananaw o posisyon. Kapag nailatag na ang kaso at ang posisyon hinggil sa isyu, mahalagang mapatunayang totoo at katanggap-tanggap ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga ebidensyang kinapapalooban ng mga katotohanan, opinyon ng mga taong may otoridad, hinggil sa paksa, karanasan, estadistika at iba pang uri ng katibayang magpapatibay sa posisyong pinanghahawakan. Ayon kay Grace Fleming, ang posisyong papel ay ang pagsuporta sa isang kontrobersyal na isyu sa pamamagitan ng pagbuo ng isang malakas na argumento para sa iyong pananaw. Ito ay nangangailangan ng pagbibigay ng mga ebidensya tulad ng mga katotohanan, opinyon ng mga eksperto, karanasan at estadistika upang mapatunayan ang bisa ng iyong posisyon. Ayon sa kanya, sa pagsulat ng posisyong papel ay mahalaga ang pagkakaroon ng isang mahusay at magandang paksa, ngunit higit na mas mahalaga ang kakayahang makabuo ng isang kaso o isyu. Maaaring ang paksa ay maging simple o komplikado, ngunit ang iyong gagawing argumento o pahayag ng thesis ay mahalagang maging matibay, malinaw at lohikal. Magandang magkaroon ng mahusay na paksa, pero mas mahalaga na marunong kang bumuo ng argumento. Ang paksa man ay madali o komplikado, ang mahalaga ay ang lakas na ang argumento mo. Lino ng pahayag ng thesis o iyong pangunahing ideya. Dapat itong maging matibay, malinaw at lohikal. Sa mga hakbang sa pagsulat ng posisyong papel, una, pumili ng paksang malapit sa iyong puso. Of course, pumili ka o paksang madusin mo kasing-kasing kay ano yung ma-express o tarong imong feelings, imong idea, and of course, hindi na siya dumakaana, so mapahayag siya yung tama at nakatotohanan ng imong posisyon. Then, magsagawa ng panimulang pananaliksik, hindi sa napiling paksa. So, una man siya yung pananaliksik sa mga research is mangalap ng datos o informasyon or mangalap or mag-impact ng datos and mag-impact ng datos tungkol sa issue. And bumuo ng thesis statement o pangyayari ng thesis. So, sa imong thesis statement, of course, kung ginay mo ang main idea or yung paglalaban o panginahing idea. So, of course, dapat makatuhan kung may sapat na ebidensya. So, subukin ang katibayan o kakalasan ng iyong pahayag ng thesis opposition. So, subukin ang lakas ng iyong argumento. So, tanungin na yung sarili kung may sapat kang ebidensya. So, yeah, then. Panghuli, mapatuloy sa pamagalap ng kailangan ng ebidensya tulad ng sumusunod. So, kumuha ng mga datos like opinion ng mga eksperto, yung karanasan, at iba pang patunay na sumusuporta sa iyong panig. Uri ng impormasyon. Panimulang impormasyon at pangkahalatang kaalaman tungkol sa paksa. Uri ng sangguniang maaaring gamitin. So sa una is ang iyang sangguniang maaaring gamitin is ang talatinginan, encyclopedia, and handbooks.
Pangalawa, mga pag-aaral higil sa paksa o issue. Ang sangguniang maaaring gamitin ay aklat, ulat ng pamahalaan. Mapagkakatiwalaang artikulo. Ang ginamit na sanggunian ay journal na pang-akademiko. At nagpapahanahong issue, ang ginamit na sanggunian ay pahayagan, magasin at telebisyon. Panghuli is ang estadistika. Ang sangguniang maaaring gamitin ay sangay na pamahalaan at mga organisasyong samahan. Takbang sa pagsulat ng posisyong papel. Ayon kay Constantino at Zapra 1997, mauuri sa dalawa ang ebidensyang magamit sa pangatwiran. Una, ang katotohanan at ang mga opinyon. So, ang una, mga katunayan or facts. Ito ay tumutukoy sa mga idea na tinatanggap ng totoo dahil ang mga katibayan nito ay nakabase sa nakita, narinig, na amoy, nalasahan at nadama. So, yeah. So, based sa katunayan or facts, impormasyong napatunayan, totoo at nasaksihan. Halimbawa, ayon sa datos ng CHED noong 2022, 85% ng estudyanteng sumasailalim sa ROTC ay napapakita ng pagtaas sa disiplina at pagiging leader. So, of course, kung siya ka na makatotohanan kay na siya sapat na ebidensya, and yeah. Mga pananaw ng tao, ito ang mga linya na nakabase lamang sa pananaw ng mga tao. So, your personal opinion and pananaw sa loobin, kuro-kuro, like that, na ng isang tao, hindi kailangang base sa katotohanan. So, halimbawa, para sa akin, hindi kailangan ng ROTC dahil dagdag pasahin lang ito sa mga estudyante. So, kaya kuhan nila clue kay para sa akin. That's opinion. So, pang-anim na hakbang. Ang pagsulat ng posisyong papel ay buuin ang malakas ng posisyong papel ayon sa sumusunod na pagkakaalis. So, of course, nabuhat na nimo ang tanan nga hakbang. Of course, lagi na siya yung magkasunod-sunod organisasyon sa posisyong papel. Dapat ito yung nagkasunod-sunod at maayos. Una, ang panimula. So, sa panimula is meron dyan ang ilahad ang paksa, magbigay ng maikling paunahang paliwanag tungkol sa paksa at kung bakit mahalaga itong pag-usapan. Panghuli is ipakilala ang thesis o posisyong papel na iyong stand o posisyon tungkol sa issue. So, sa panimula, nandyan ang paksa at nandyan ang paliwanag mo sa iyong paksa at bakit ito mahalaga pag-usapan. At nandyan din ang thesis o posisyong papel o pangunahing ideya sa iyong paksa. Paglalahad ng counter-argument o mga argumentong tumututol o kumukontra sa iyong thesis. Ilahad ang mga argumentong tutol sa iyong thesis. B. Ilahad ang mga kinakailangang impormasyon para mapasubalian ang binanggit na counter-argument. C. Patunayang mali o walang katotohanang mga counter-argument ng iyong inilahad. D. Magbigay ng mga patunay para mapagtibay ang iyong ginawang panunuligsa. Ito ay tumutukoy sa pagtalakay ng mga argumento na sumasalungat sa iyong thesis at pagbibigay ng mga ebidensya upang pabulaanan ng mga ito samantalang pinapatibay ang iyong sariling argumento. Paglalahad ng iyong posisyon o pangangatwiran tungkol sa issue. Una, ipahayag ni lahat ang unang punto ng iyong posisyon o paliwanag ni lahat ang iyong matalinong pananaw tungkol sa unang punto. Maglahad ng mapatunay at ebidensya na hinango sa nakapagtiwalaang sanggunian. So, nakatulong ang social media sa kabataan upang maging mulat sa mga isyong panlipunan. So, buto siya ang punto. So, nasa na siya yung suporta. So, ang suporta is magbanggit ng datos na napakita sa partibasyon ng kabataan
advokasya dahil sa kampanya viral TikTok o Facebook. So, pangalawa ay pahayag wilahan ang ikalawang punto ng iyong posisyon o paliwanag. So, mga punto. Wilahan ang iyong matalinong pananaw tungkol sa ikalawang punto. Paglahad ng patunay at ebidensya na hinango at mapagitawala ang sanggunian. So, halimbawa na ang social media ay nagsilbing plataporma. Ang social media ay para sa paglikha ng sining at pagpahayag sa sarili. Kaya ang suporta ay magbigay ng halimbawa ng mga kabataang maging matagumpay dahil sa pag-post sa kanilang obra o talento. So, dapat hindi siya magamit mo. Ipahayag o ilahad ang ikatlong punto ng iyong posisyon o paliwanag. Ilahad ang iyong matalinong pananaw tungkol sa ikatlong punto. Maglahad ng mga patunay at ebidensya na hinango sa mapagkakatiwalang sanggunian upang higit na maging matibay ang iyong pangangatwiran o posisyon. Sikaping maglahad ng 3 o higit pang mga puntos tungkol sa isyu. Ito ay ang paglalahad ng ikatlong punto ng iyong argumento na susuportahan ng mga ebidensya at paliwanag mula sa mga mapagkatiwalaang sanggunian upang higit na mapatibay ang iyong posisyon sa isyu. Panghuli, conclusion. Ilahad muli ang iyong argumento o thesis. Magbigay ng mga plano ng gawain o plan of action na makatutulong sa pagpapabuti ng kaso o isyu. Ang pinakamabisa at pinakasimpleng paraan ng pagwawakas ng posisyong papel ay sa pamamagitan ng muling pagbanggit sa thesis sa ibang paraan na paglalahad nito at ang pagtatalakay sa mga magiging implikasyon nito. So alam natin sa conclusion is nandyan na ang kabuuan ng iyong paksa. At muli itong inilagay ang argumento o ang thesis sa ibang paraan na pagsusulat. At nandyan din ang plan of action upang makatulong sa pagpapabuti ng iyong issue o kaso.